Ilang araw nang hindi umuwi si Ara at andun lamang siya sa burol kung saan siya dinala ni Kenneth noon. Hindi siya umalis doon at alam niyang doon lang siya nakakapag-refresh. Kahit pa nasa kahit saan siya tumingin ay si Kenneth ang naalala niya, lalo na ang masasayang oras na naandun sila. Pero matapos na makapag-isip-isip ng ilang araw ay napagdesisyonan niyang bumalik na sa kanila. Alam niyang pinadala na rin ang invitation kaya malamang ay wala na doon si Kenneth. Pagsakay niya sa kotse, pinaandar niya agad iyon, pabalik sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, ay may napansin siyang kotse na nakasunod sa kanya kanina pa. Patingin-tingin siya sa rearview mirror at chinecheck ito. Kulay itim iyon, alam niyang sinusundan siya nito. Dahil kahit saan siya pumunta ay nakasunod ito. Doon na rin nagsimulang makaramdam ng kaba si Ara. At agad niyang hinanap ang phone at kinuha ito para buksan at may matawagan ng mahinga ng tulong. Napatili siya nang bungguin siya nito mula sa likod kaya nabitawan niya ang phone at tumalsik sa kung saan. Naramdaman niya ang sakit ng noo niya at pagka-blurred ng mata nito. Nang kapain niya ang noo niya ay may malapot siyang nahawakan at pagtingin niya sa kamay niya ay dugo ito. Natatakot man ay sinuwalang bahala niya ang dugo sa noo at tumingin sa side mirror. Nakita niya na nakasunod pa rin ang itim na kotse kaya sobrang takot na siya lalo na at may injury siya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Umiiyak na sabi niya at napatingin sa paligid. Ang kaso ay matarik na bangin ang naandon na mas lalo niyang ikinatakot. Gusto siyang patayin ng nasa loob ng kotse na iyon. Muli ay napatili siya dahil sa pagkabangga nito at gumewang-gewang ang kotse niya. Muntik na siyang malaglag sa bangin. Mabuti at naayos niya agad ang manubela. Tulungan niyo ako! Sigaw niya pero useless dahil walang ibang tao doon kundi sila. Dahil na rin madalang daanan ang shortcut na iyon. Doon kasi dumaan si Kenneth noon kaya naalala niya para mabilis siyang makauwi pero nagsisisi na siyang kung bakit pa siya doon dumaan. Nanlaki ang mga mata niya nang nasa kaliwanan niya ang kotse at nasa kanan niya ang bangin. Ilalaglag niya ako, iyak na sabi ni Ara. Nag-isip siya ng paraan upang hindi siya madamay sa kotse niya na malalaglag. Ayaw pa niyang mamatay. Ilang sandali lang ay naisipan niyang tumalon na lamang sa kotse. Kaya dali-dali niyang binilisan ang kotse para mauna siya. At agad na tinanggal ang seatbelt pagkatapos ay binuksan ang pinto at tumalon doon. Nagpagulong-gulong siya sa highway at ramdam niya ang panghihina niya dahil doon at sa daming natamong sugat at kung ano-ano. Nakarinig siya ng malakas na pagkakasalpok at pagulong-gulong ng kotse niya sa bangin. Nakaramdam siya ng parang katapusan na niya dahil sa sakit na natamo nito. Nang mga sandaling iyon ay pumasok sa isip niya ang kambal kaya nilakasan niya ang kanyang loob at idinilat ang mata. Saktong pagkadilat niya ay nakita pa niyang huminto ang kotse na itim at mukhang tiningnan ang kinalalagyan ng kotse niya at maya-maya pa ay umalis na. Ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon at iniinda ang sakit sa katawan niya hanggang sa nakarinig na siya ng tunog ng ibang sasakyan at nakita ang nangyari sa bangin at nakakita din sa kanya na duguan doon. Unti-unti nang pumikit ang mata niya dahil hindi na niya kaya. Kenneth! Iyan ang huling nabanggit ni Ara nang unti-unti siyang lamunin ng antok dahil sa kanyang mga natamo. Huminto ang mga sasakyan na nagsidaanan dahil sa nangyaring pagkakalaglag ng kotse sa bangin. Tumawag kayo ng tulong, sigaw ng isang lalaki na kabababa lang ng kotse at nakita nito si Ara na walang malay sa sahig at sugatan kaya agad siyang lumapit dito. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niyang muli at agad na tumalima ang mga tao na naandon. Marami na ang nakikiisyoso sa nangyaring iyon sa daanan. Hey, wake up! Wake up!
Tawag niya dito pero wala na talagang ulirat ang babae. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng tunog ng ambulance at ng mga pulis. Tumabi kayo, kailangang madala agad ang pasyente sa ospital. Sigaw ng mga nurses at doktor na dumating dahil nakaharang ang mga tao sa paligid. Nang wala pa rin pakialam ang mga nakikiusisa, ay hindi na nakatiis ang mga pulis at ginamit ang speaker upang tuluyang mapalis ang mga tao doon. Kung maaari lang po ay magsialis na mga taong walang kinalaman sa aksidente. Unti-unti nang bumibigat ang trapiko dito at isa pa matarik ang bangin kaya umalis na kayo. Doon na nagsialisa ng mga tao dahil sinabi ng mga pulis, pero may ilan pa rin talaga na naiwan na nakaalam sa ibang nangyaring aksidente. Ang nabutan na lamang ng iba ay ang malakas na tunog ng kotse na nagpagulong-gulong sa bangin, the rest wala na. Hindi nila alam kung paano nangyari iyon dahil nga malaki ang agwat ni Ara sa ibang mga dumadaan doon. Sa kadahilanan na ring madalang lang ang dumadaan doon dahil sa matarik nga ang daan. Sir, kami na po ang bahala sa pasyente. Sabi ng nurse at ipinasok na agad si Ara sa loob ng ambulance at agad na umalis. Sasama sana ang lalaki pero pinigilan siya ng mga pulis. Sir, maaari po bang matanong kayo tungkol sa nangyaring aksidente? Magalang na sabi ng pulis kaya wala nang nagawa ang lalaki kundi ang tumango. Mga isang oras ang lumipas at wala nang nakikiisyoso pa at tapos na ang tanungan session ng mga pulis at iniaangat na lang nila ang kotse sa bangin nang matagumpay naman nila itong nagawa. Doon nga ay tumunog na ang cellphone ni Ara nang sa mga oras na iyon ay alam na nila ang pagkakakilanlan sa babae dahil nakita na nila ang gamit nito sa loob. Nasaan si Ara? Nasaan? Hindi! Sigaw na sabi ni Kenneth at pinigilan siya ng mga pulis dahil maaaring may makuha silang ebidensya sa sasakyan ni Ara kaya hindi nila ito pinalapit doon. Sir, teka lang ho, baka kayong mapahamak. Kakukuha lang namin ng kotse niyang nalaglag sa bangin. Halos mapaupo si Kenneth dahil sa panghihina sa narinig niya at iyak siya ng iyak. Naaksidente po ang biktima isang oras nang nakakalipas at ngayon lang namin nakuha ang kotse mula sa pagkakalaglag sa bangin. Hindi makapaniwala si Kenneth dahil sa sinabing iyon ng pulis. Ilang araw na niyang hinahanap si Ara, tapos ito pa ang bumungad sa kanya. Tumayo ng maayos si Kenneth at agad na tinanong ang mga pulis na naandon. Nasaan ang girlfriend ko, sir? Nasaan ang may-ari ng kotse? Kumusta siya? Buhay siya, di ba? Buhay? Sigaw niya dito at halos kinuwelyuhan na niya ang pulis na ito kaya agad siyang pinigilan ng iba pang pulis na naandon. Sir, kumalma muna kayo. Nasa ospital na ang naaksidente. Nakita siya kanina dito sa gilid ng kalsada, mukhang tumalon ang biktima bago malaglag ang sasakyan. Napatahimik naman si Kenneth dahil sa sinabi sa kanya ng pulis at napaisip dahil doon. Gusto na niyang makita si Ara pero iniisip niya kung paano nangyari ang ganong bagay kay Ara. Papaanong nangyayaring malalaglag ang sasakyan sa bangin? Tanong niya sa mga ito at inintay ang sagot ng pulis. Nagsisimula pa lang po kami ng pag-imbestiga. Dalawa lang ang maaaring dahilan nito. Una dahil isang aksidente ang lahat o sinadya ang bagay na ito. Muling napaisip si Kenneth dahil sa sinabi sa kanya ng mga pulis at napatingin sa kotse ni Ara na sirang-sira na. Napakuyom naman siya ng kamao. Dahil kung sinadya iyon ay hindi niya mapapatawad ang may gawa niyon sa babaeng mahal niya. Tumingin siya ng seryoso sa mga pulis na halos ikinalunok na nila dahil nung isang araw lang ay kakikita lang nila sa lalaki sa telebisyon dahil kalat na kalat ang peking kasal nito sa buong mundo at sa mga balita. Base sa sinasabi ng lalaki ay nasisigurado nilang totoo nga ang sinabi ni Kenneth sa TV na meron itong kasintahan at naaksidente pa. Do everything to find what happened behind it. Handa ako magbayad kahit magkano para sa sagot na kinakailangan ko. Naiintindihan nyo?
Napalunok pa sila dahil sa nakakatakot na aura nito at sunod-sunod na tumango. Umalis na agad si Kenneth doon at sumakay sa sasakyan niya. Mabibigat ang hakbang sa kanyang ginagawa dahil sa nalaman niyang iyon. Hindi siya sigurado kung ligtas ba si Ara, kaya pupunta siya sa pinakamalapit na ospital na naandon. Sigurado siya na doon dadalhin si Ara. Habang nasa biyahe ay mahigpit ang kapit niya sa manubela at abot-abot ang kabang nararamdaman niya. Dinadalangin na sana'y ayos lang ang dalaga. Natanaw na niya ang ospital at agad na nagpark sa parking lot. Bago lumabas ay kinuha niya ang cellphone at tinawagan. Bumaba siya ng sasakyan at nagring ang telepono. Lucas, gusto kong imbestigahan mo ang nangyaring aksidente kay Ara. Find everything. Yun lang ang sinabi ni Kenneth at pinatay na agad ang tawag ni hindi hinahayaan na makasagot ang kaibigan. Kilala niya si Lucas. Alam niyang gagawin nito ang lahat para makakuha ng sagot. Si Lucas ang siyang magaling sa mga impormasyon sa kanilang grupo. Kaya tiwala siya dito, lalo na't kaibigan niya ito. Where's Ara, Selby? Seryosong sabi niya na ikinatingin sa kanya ng nurse doon. Wait sir, I'll check it first. Sabi ng babae at nagtipa sa computer nito. Nasa emergency room sir. Dumiretso lang po kayo dyan at kumanan. Agad na umalis si Kenneth at papunta sa sinabi ng babae. Pagdating niya ay nakasara pa rin ang emergency room kaya napaupo na lang siya sa upuan na naandon. Hindi niya alam ang iisipin niya. Alalang-alala siya sa dalaga. Di niya kakayanin kapag hindi naging maayos ang paggamot kay Ara. Why, please fight for us. Naramdaman ni Kenneth ang pagtulo ng luha niya at napatakip na lang ang mukha. Sa kabilang banda ay nag-usap naman sina Ali at Eldred sa sala tungkol doon sa kasal na ginawa ni Cathy habang nanonood ng TV. Ano bang sabi ni Kenneth? Nasaan na yung Makati na yon? Napatawa si Eldred dahil sa tinawag ng asawa niya kay Cathy. Well, kahit naman siya ay galit na galit sa babae. Noon pa man nabuntis si Ara ay mas lalong kumulo ang dugo niya dito dahil muntik nang malaglag ang mga bata ng dahil sa kanya. Matagal na nilang kilala si Cathy. College pa lang sila ay baliw na si Cathy kay Kenneth. Ultimong pagpunta nila sa States ay nakabuntot ito. At si Kenneth naman ay patuloy pa rin na binabasted o mas tamang sabihin na sinusungitan si Cathy pero hindi pa rin ito sumusuko. Obsessed na obsessed talaga kay Kenneth. Ang sabi ni Kenneth, pinapahanap na si Cathy. Bigla na lang kasing nawala matapos yung interview niya sa TV. Mukhang tinago ng daddy niya. Sagot ni Eldred na ikinangisi ni Ali. Dapat lang na magtago siya. Dahil kapag nakita ko siya, kakalbuhin ko talaga ang babaeng iyon. Honey, kumalma ka nga. Mamaya ma-stress din si baby niyan eh. Sabi ni Eldred at hinaplos ang tiyan nito. Isang kotse sa Tagaytay ang nalaglag sa isang matarik na bangin. Pagmamay-ari ito ng isang dalaga na nagngangalan na Ara Selby. Natigilan na mag-asawa dahil sa narinig nila na balita at agad na napalingon sa TV. Halos manlaki ang mata nila nang makita ang kanilang kaibigan sa TV. Ang pictures nito at video ni Ara sa ibang mga wedding na kino-coordinate nito. Ang isang sikat na wedding coordinator sa larangan ng negosyo. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanya na Selby Company at mayroon ding maraming branch sa buong Pilipinas at nag-expand na din ito sa ibang bansa. Agad na kinabahan ang dalawa dahil sa kanilang narinig at nakikita hindi sila makapaniwala. Alam nilang nawawala si Ara at nag-aalala sila dito. Pero nang malaman ang masamang balita, iyon ay abot-abot ang kabang naramdaman nila. Kasalukuyang nasa sa ospital ang nasabing negosyante at wala pang balita dahil sa loob pa rin ito ng emergency room. Halos hindi na huminga ang dalawa dahil sa kanilang naririnig. Mayroong isang witness kaming kasama. Miss, maaari niyo bang ikwento sa amin ang nangyaring insidente?
Tanong ng reporter sa isang ginang. Papalabas na talaga kami ng Tagaytay. Dito kami dumaan dahil mas mabilis ang daan na ito, kaya lang matarik talaga. Hanggang sa pagliko namin ay narinig na lang namin ang pagulong-gulong na kotse na iyon at sa tabi ay nakita namin ang isang babaeng duguan na nakahandusay sa sahig. Si Ara Salwe. Pagtatama ng reporter na ikinatango ng babae, siya nga. Agad kaming tumawag ng tulong para sa babae. Nakuha ang atensyon nila nang tumunog ang kanilang telepono, kaya agad na sinagot iyon ni Eldred. Si Ara na aksidente. Bungad kaagad ni Lucas. Sa kanya nakatatapos lang siyang kausapin ni Kenneth ng mga oras na iyon. Si Eldred ang kauna-unahang tao na naisip niyang tawagan dahil doon. Kapapanood lang namin ang balita. Anong nangyari? Sabi ni Eldred na ikinatingin sa asawa niya. Nagluluha na ang mga mata ni Ali dahil sa malamang pagkakaaksidente ni Ara. Hindi ko pa alam. Katatawag lang sa akin ni boss at pinaiimbestigahan ang nangyaring insidente. Tinawagan kita para ikaw na magpaalam pa sa iba. Sabi ni Lucas na ikinatingin ni Eldred sa TV. Hindi na kailangan, sa tingin ko alam na nila. Binabana ni Eldred ang tawag na nagpaalam na si Lucas. Agad niyang niyakap ang asawang umiiyak ngayon. Huwag ka nang mag-alala, ayos lang si Ara. Pag-aalala ni Eldred at pag-aalo sa asawa. Pero patuloy lang itong umiiyak kaya niyakap na lang siya ng mahigpit ni Eldred at hinayaan na umiyak ito. Mga ilang minuto lang ay nag-doorbell sa kanila. Kaya agad na tumayo ang dalawa para tignan kung sino iyon. Ali! Iyak na sabi ni Grace at agad na niyakap si Ali at parehong umiiyak ang dalawa sa isa't isa. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Napanood din namin sa TV ang balita. Pumunta kami agad dito. Malungkot na sabi ni Renz na ikinatango ni Eldred. Totoo ang nasa balita at ando doon si Kenneth kung nasaan si Ara. Sigurado akong nag-aalala na si Kenneth. Sabi ni Eldred na ikinatingin sa kanya ni Renz at muling tumingin sa dalawang babae. Sa tingin ko, kailangang pakalmahin muna natin ang dalawa bago pag-usapan ang nangyari kay Ara. Sabi ni Renz kaya tumango si Eldred at inakay ang dalawang babae sa sopa at doon pinakalma. Niyakap lang niya ang dalawa hanggang sa kumalma ito at huminto sa pagkakaiyak. Kumusta na kaya si Ara? Sabi ni Grace sa kawalan. Kailangan natin siyang puntahan, sabi ni Ali na kinatingin sa kanya ni Grace. Tama ka, Ali. We must go to her, sabi ni Grace at tumingin sa mga asawa nila at tumango naman ito sa kanila. Agad na nag-ayos ang mga ito at sumakay na sa kanilang kotse at alam na nila kung saang ospital ang pupuntahan. Kahit pa na gabi na at ilang oras ang aabutin nila sa biyahe, ay wala silang pakialam basta makapunta sila sa kinalalagyan ng dalaga.